Hallelujah. So kung may first timer po tayo, so hindi ka nagkamali kapatid dahil nandito ka. Amen? Hindi aksidente na tayo ay narito po. Kaya tayo narito, kaya ka nakaupo dyan, yan ay plano ng Diyos. Amen? So ang text po natin at ang team natin ay sabing gano'n, created to make a difference. Amen. Yung Ephesians 2, verse 10, we are created in Christ to do good things. So dahil po, tayo po ay meron pong tungkulin habang buhay ay gumawa ng mabuti dahil tayo po ay nilalang. Amen? Ng Diyos para po maging mabuti ang buhay natin. Gumawa ng mabuti. Kaya tayo po rito ay hindi lamang tayo nagpapasalamat sa mga nagawa natin sa Panginoon sa loob ng 35, kundi nagpapasalamat tayo. Hindi po sa ginawa po ng tao para sa Diyos, kundi nagpapasalamat tayo una sa lahat yung ginawa ng Diyos sa tao. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ito pong created to make a difference ay galing po ito sa anointing ng Holy Spirit. Alam niyo po ba, sa buhay po ng isang pastor, mapalad ang isang pastor na hinahangad niya ang anointing ng Holy Spirit. Mapalad ang mga Kristiyano at mga born again kapag hinahangad mo ang anointing more than anything. Amen? Because anointing attracts the blessing. Kaya nga po, kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti dahil po sa anointing ng Holy Spirit. Amen? Yung pong mga ginagawa nating mabuti, it is God who works in us to do His will. Amen? Kung walang Diyos sa buhay ng tao, hindi niya magagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya tayo, niligtas ng Diyos, work out our salvation with fear and trembling, without murmuring and complaining. Because it is God who works in us to do His will. Amen. Ano ba itong anointing makes the difference? Yung anointing makes the difference, ito po ay nangyari din sa isang pastor. Meron po isang pastor na sabi niya, I believe that preaching without anointing is just information. Yun ang sabi niya. At itong pastor na ito, siya po ay nangaral po ng 700, 700 different prison sa kulungan sa ibang bansa po. Iba't ibang kulungan po yung kanyang pinuntahan para mangaral. At alam niyo po, siya rin ay nag-minister ng more than 20 years sa kulungan. Alam niyo po, yung kanyang book binasa ko, When the Pigs Move In. Yung kanya po, ang author na ito ay si Dickerman. Amen. So siya po, ang sabi niya, during that time, nakita niya libo-libo ang tumatanggap sa Panginoon, pero nalungkot siya sapagkat wala pong genuine healing at deliverance. Amen? At hindi po nagagamit yung buhay niya kasi still in bondage. Bagamat tumanggap sa Panginoon. And another pastor, naalala niya, no? Na meron pong mga message na nagbigay ng impact sa buhay niya. Malaking impact sa buhay niya. Pero hindi niya naalala yung pong mga detalye at mga points. Pero naalala niya yung title, Anointing Makes the Difference. So ito po ang tanong ko, kapatid, bago tayo magtapos. Amen? In 45 minutes time. Amen. Ilan sa atin, no po,
How many of you know there is a difference between singing and anointed singing? Ilan sa atin, ang alam din natin, yung pong preaching at saka yung anointed preaching. At ilan din sa atin, ang alam natin na merong mga church services kaysa doon sa church na anointed ang service. Meron ba tayong alam nun? Amen po? There is a difference between having church and having an anointed service. Because the anointing makes the difference. I believe that is what will make the difference in your life. Ito rin ang magiging kaiba sa buhay natin. Amen? I have 1-point sermon. Amen po. So when the anointing is there, it begins permeate the atmosphere. So ano po ba ibig sabihin ng yung pong atmosphere na iiba, nababago. At isa po sa example, yung pong babae na siya po ay binasag niya yung pabango at pagkatapos mabasag yung pabango, ay binuhos niya kay Jesus. At alam niyo po, umalingasaw, nagkaroon ng aroma. Yung pong atmosphere, merong aroma. Mark 14 verse 3, when the woman broke the alabaster box and anointed Jesus' feet. Amen? The aroma of the anointing permeate the atmosphere. Kumalat po ito. There's something about the anointing that when it fills a room, there is the odor of the anointing, not a physical odor, but a spiritual odor. Nararamdaman po yan. Kaya nga po, merong isang pastor, siya rin ay nagdesisyon. Iiwan niya ang lahat. Wag lang mawala ang anointing. Amen? Ito po ay challenge po sa bawat sa atin. Amen? So, maaamoy po ito, makikita ito. Yung presence ng Lord, kapag dala-dala po natin iyan at pumunta ka sa mga unbeliever at nahalubilo ka doon, mag-iiba po yung atmosphere. Amen? Maaari magbibiro sila, andyan na si pastora, no? Ayan na naman yung maka-Diyos, mga ganon. Kung totoo naman ang buhay mo, kapatid, amen, magpasalamat ka, may gantimpalang nag-aantay at nadadagdag sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo po, when somebody gets up and sing a song, the atmosphere changes. Amen? Kung ang salita rin ng Diyos sa pinapangaral, ay ang nangangaral ay anointed, it begins to change the atmosphere. Amen po? At ang anointing po ay binibigay ng Diyos depende sa puso na meron ka. Tayo po, iba-ibang puso natin. Amen po? Pero ang gusto ng Diyos, maging isa ang puso natin na kagaya ni David, a man after God's own heart. Nang tinitibok ng puso ng Diyos, yun din ang beat ng kanyang heart. Ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat, mapunta sa langit, mabago ang buhay, pagpalain, maging pagpapala, ganun din dapat. Amen? Yung puso natin, hindi yung naninira ng kapwa. Amen po? Hindi yung nagsasalita ng pangit sa kapwa. Tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Saan ba natin makikita na ang Diyos ay tumitingin sa puso? Dito rin po sa Bible. 1 Samuel 16, verse 7. When Samuel was told by God, stop mourning over Saul. I'm going to anoint a new king. For man looks at the outward appearance, but God sees the heart. Nalulungkot na po si Propeta Samuel dahil kasi nagloko po yung isang inanoint niya na hari. Pero in-encourage ng Lord, sabi ng Lord, Samuel, huwag ka malungkot. Amen? Huwag ka malungkot. Meron akong ilalagay na bagong hari na ia-anoint mo. So many look good on the outside, but the heart isn't pure. Kung hindi naman pure, no po? Ang heart, kung hindi naman right ang heart,
kung di rin clean ang heart, hindi po yun ang i-anoint ng Lord. Kaya nga, lahat ng kapatid po, ni David nandun na, pero si David lang ang wala. Amen? Kaya pinatawag si David. Sabi ni Samuel, is there not anybody else in your house? Wala ka na bang anak, Jesse? Actually, si Jesse po ay anak ni Obed. Amen? At si Obed naman po ang tatay niya at nanay si Ruth at si Boaz. At sabi ni Jesse, well, I do have another boy. He's out in the field. Meron pa ako nandun, nag-aalaga ng tupa. I have one boy. Sabing gano'n ni Jesse. Amen? So, sinabi ni Jesse, he's out in the field doing. May ginagawa doon. So, si David po, maaaring nandoon, nag-worship. Siya ay nagpe-pray. Gumagawa siya in private, kahit walang nakakakita. Ang sabing gano'n, he was out in the field. Nagsusulat siguro siya at nag-worship. Amen? Paano ba tayo maging anointed? Amen ba? Worship God even when no one is watching. Wag lang dito sa church. Amen? We are created. Amen? To make a difference. Kung meron man mga ganon, sa church lang nag-worship, iba ka dapat. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, iba ka na. Amen? Kitang-kita ko. Amen. Yun po ang gusto ng Panginoon. Even when no one is watching. Si David, nagpuri sa Diyos, sumamba sa Panginoon kahit walang nakakakita. At doon, nakatanggap siya ng anointing. And Samuel poured out the oil on David and said, you're going to be the next king of Israel. Amen? May mga promotion pagka meron pong anointing. Amen? Ano sabi ng Bible? When the anointing came upon David from that day forward, siya po ay nabago ang buhay niya. Amen? Dapat hindi ka aalis dito na hindi mo dinisar yan. Amen po? Kulang din po yung tumalapit ka lang dyan sa altar para magpa-pray, pero paglabas mo, hindi mahalaga sa iyong anointing. Amen? Sa mga nandirito po, kapatid, kung nakalimutan mo, may pag-asa pa. Amen? God is a God of second chance. Ilang beses man bumuwal, matumba ang mga matuwid, aangat pa rin yan. Dahil siya ay matuwid. Amen? Inaalaw ng Lord, bumagsak ang matuwid para testingin talaga kung tuwid ka pa rin pagbagsak mo. Amen? Kaya nga si Paul, sabi niya, kapag ako'y mahina, pinagmamalaki ko yun, sabagat doon nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Tayo po, see, all of us have different gifts. Kaya, worship the Lord. Not in public, but in private. When no one is watching. And, to get the anointing, use what God has given you. May binigay ang Diyos sa iyo. Wala pong hindi binigyan ng Diyos dito. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos sabagat ang Diyos po ay more than enough. Kahit sino pang humingi sa Kanya, hindi maubusan ng Diyos. Sabagat siya ang source of blessing. Amen? Sa Kanya nang gagaling ang lahat. Langis, kulang. Amen? Problema, ng bilihin mataas. Kaya ng Diyos yan. Amen? Kung sa inakala mo, maghihirap ng bansang Pilipinas, pero kung ang bansang Pilipinas, magpapakumbaba sa Panginoon, magsisisi ng kasalanan, hahanapin ang anointing. Amen? May kagalingan. Amen? Kung ano binigay ng Lord sa iyo, gamitin mo yung talent mo. Huwag mo ipagkait. Huwag mo sabihin, ako, pag umalis ako sa church na yan, kawawa yung simbahan na yan. Hindi. Amen? Huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Sabagat si Lord po ang may-ari ng church.
Amen? At ang lahat ng pangailangan ng church, si Lord ang nagpo-provide. Kaya kung ano binigay ng Lord, paggamit mo lang ng ipagamit. Use what God has given you. Amen? Ano po ang nangyari kay David? Si David ay binibigyan siya ng ano po, ng mga offer sa kanya. Si Saul nag-offer sa kanya. At sabi nga na, if you're going to fight that giant, take my armor. Sabi nga na, oy David, halika. Kung gusto mo, labanan niyang si Goliath na higante na yan, ito panlaban mo. Aba, mabibigat po. Sabi ni David, hindi na. Tama na itong tirador ko. Amen? Kaya kapatid, maliit man ang binibigay sa ng Lord, na simbahan, gamitin mo yan for the glory of the Lord. Amen? Darating ang panahon, magsasucess ka rin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Doon makikita na dahil sa anointing na nasa iyo, meron pong kakaiba. Amen? Kaya sabi ni David, no, thank you. I just take this little slingshot. I've got the anointing on it. Amen? Use what God has given you and depend. Number 3, depend on the anointing, not on human ability. Dumepende tayo. Every time na ikaw may kahilingan ka kay Lord sa buhay mo, halimbawa mag-o-offering ka, at sasabihin ng Lord, lahat na mag-o-offering ay humiling sa Panginoon. Siyempre, pag mag-o-offering ka, Lord, I want the anointing, lalo na ikaw ay born again. Amen? Huwag yung, Lord, yung mga umusik sa akin, mapilay sana. Hindi gano'n. Amen? Dapat sabihin mo, Lord, pagpalain mo pa yung umuusig sa akin. Amen? Kasi kung ano ang ginagawa mo, gagawin din sa iyo. Kahit kalaban mo yan, pag sinabi mo, Lord, pagpalain mo yung kalaban ko. Yang sumisira sa akin, pagpalain mo. O kung ikaw naman ay may sakit, lagi ka pipili-pili, Lord, pagalingin mo ko sa mga offering mo. Offer. Amen? Depend on the anointing, not on human ability. O may mga doktor tayo. Amen? May mga manggagamot. But Jesus Christ is the great physician. Sabi nga ng isa, may nagsabi, I rather have the anointing on a little than a whole lot without the anointing. And then, 4, offer your gifts to God. Ano ba yung mga giftings mo? Sa preaching, singing, dancing, huwag kang magsawa. Offer mo yung gifts, yung kaloob ng Lord sa iyo. Amen? Gamitin mo para sa Panginoon. That is how to get the anointing. Offer your gifts to God. You may not have the ability that somebody else has. Maring di kayo pareho. Amen? You may not have the gifting that somebody else has. But if you simply say, God, here's what I've got. Would you anoint it and would you use it? Amen? I-offer mo sa Panginoon kung anong meron ka. Amen po? Ipagamit mo sa Panginoon at kailangan kung ikaw ay gifted sa preaching at ginagamit ka na ng Lord sa preaching, patuloy mo pagpipreach. Amen? Huwag yung, ano ba yan? Ako na lang lagi ang pinapag-preach. Pang breakfast prayer pa naman, aga-aga pa naman. Wala namang iba. Hindi ikaw yung dapat magsabi niya, si Samuel. Dahil iya-anoint, hinahanap nga. Kaya kung ganun ka, isa ka sa hinahanap. Gusto ka ng Lord, i-anoint. Kaya lang, pag sinabi mo, Lord, never mind, wala ka talagang anointing. Amen? So, ang ministry, o ang isang Kristiyano na hindi dinidesire ang anointing, ba't nag-born again ka? Ba't nagpastor ka? Amen? Bakit ka nagsisimba? Di mo ba alam ang laki na naggagawa ng anointing sa buhay natin? Ang tao, wala pong tao na exempted. May mga burden yan.
Pero ang sabi ni Isaiah 10:27, "And it shall come to pass on that day that your burden shall be taken away from off thy shoulder." Amen? Yung mga pasanin mo bambyanan mo. Amen? Asawa mo. May nag-joke nga sabi daw ng pastor, o pag-uwi ninyo, yung mga kabigatan nyo, buhatin ninyo, ilapit nyo sa Panginoon. Kaya umuwi yung isang asawa lalaki, binuhat kaagad yung asawa niya. Sabi niya, o ba't mo ako binubuhat? Sabi ng pastor, leave your burden to God. Pero dahil may anointing ang asawa mo, hindi na ganon. Amen? Dahil ikaw ay merong anointing, yung burden shall be taken away from off thy shoulder, and the yoke from off thy neck. And because of the anointing, the yoke shall be destroyed. Amen? Bigyan nga natin ng hangin yung bisita natin na malayo pa. Pinanggalingan dyan. Amen. Okay ba? Okay ba? Tumatama na ba? So, yung pong ating pong mga gifts sa Panginoon, mga talento natin. Amen? Pa-anoint natin sa Panginoon. And number 5, the anointing brings victory and freedom. Kaya kung walang anointing ang church, hindi matatakot ang demonyo. Sasabihin ng demonyo, mga pareho ko lang ito mga to eh. Amen? Lamang lang to sa akin kasi nag-hallelujah ako, hindi na sabihin ng demonyo. Amen? Pero pag nalaman ng demonyo, amen, na gusto mo ng deliverance, gusto mong palayasi sila, nag-iisip na rin. Huwag na tayo dyan. Doon na lang tayo sa mga walang deliverance. Kagaya po ni Emmanuel Amos, no? Siya po ay dumalaw sa simbahan. Alam niyo po, pag dumadalaw siya sa simbahan, yung simbahan po kasi na napupuntahan niya, walang anointing. Hindi po siya makapunta sa may anointing. Pero napupuntahan niya yung walang anointing. Kaya pagka nagbe-preach ng pastor, si Emmanuel Amos ay kumakain po ng dugo yun. No? Witchcraft po yun. Pagka nagbe-preach ng pastor, yung mga baby, pinapaiyak na po ng witchcraft na yun dahil nandun siya sa church. Tapos yung mga member at leader sa mga pastor, kasi napuyat na adik ka sa cellphone, natutulog na ko, pinapatulog niya. Sabi niya, madali ko lang patulugin itong mga to eh. At isang araw, napunta siya doon sa isang services na tinuturo ang anointing. At nag-altar call ang pastor. Napasama siya sa altar call. Na-born again po siya. Nagsuko siya ng buhay. Nagkaroon ng freedom at nagkaroon ng victory. Hintayin pa ba natin mag-witchcraft tayo? Amen? Hintayin pa ba natin dumami yung mga demonyo? Amen po? Pwede namang umpisahan mo na ang demonyo palayasin. Amen? Because of the anointing that makes us difference, merong victory and freedom. Amen? So, balikan natin yung story ni David at ni Goliath. Ma-amaze tayo sa buhay natin. Amen po? Kapag meron tayong anointing, wala nang giant na hindi babagsak sa harapan mo. Amen? Because the anointing makes the difference. There is a difference when the anointing comes. There is freedom when the anointing comes. Dahil plano ng Diyos na ikaw ay gumawa ng mabuti at mapabuti ang buhay mo kasama ang deliverance mo. Hindi lang natin Savior si Jesus Christ, hindi lang natin Master si Jesus Christ, hindi lang natin siya Redeemer, hindi lang siya Sanctifier, Jesus Christ is the great deliverer. Amen? Palakpakan natin si Lord. Merong freedom, merong victory. At bago po tayo magwakas, na po, ulitin ko po, how to get the anointing. Yung number 1, worship God. And number 2, use what God has given you. And number 3, depend on the anointing. And number 4, offer your gifts to God. And desire freedom.
Amen? To get the anointing. Before I close, one thing that the anointing is attracted to is a person who is sanctified, set apart, and consecrated. Sanctified, set apart, and consecrated. Yun po ang hinahanap ng anointing. Pupunta dyan ang anointing sa mga sanctified, sa mga set apart, sa mga consecrated. Pag sinabing consecrated, yung pong malinis ang pamumuhay. Amen? Sanctified. Ano po? Nalinis. Set apart. Hindi na nakikiayon sa takbo ng mundo. Sabi ni David sa Psalms 1, Blessed is the man who does not counsel to the ungodly, nor stand on the way of the sinners. Hindi na siya nakikiumpok, nor sit in the seat of the mockers. Hindi na nakikimarites. Kung nakikimarites man siya, the good Samarites na. Amen. And on his law he meditate day and night. Ang sabing ganon. And whatever he does shall prosper. Amen. Psalms 1, 1-3. Amen po. Consecrated, set apart, and sanctified. At dapat magkaroon tayo ng declaration at sabihin natin na ang buhay natin, ito po, ang buhay natin ay para kay Kristo na, para gumawa ng mabuti. Habang tayo nabubuhay, sapagkat ito ang plano ng Panginoon sa atin. Mula pa noong una. Kaya sabi po, Ephesians 4, 22 hanggang 24, iwasan na natin. Amen? Alin? Ang mga masasama, layuan natin, hubadin na natin ang luma natin pagkatao. At tayo'y pasakop sa Panginoon na dati nung hindi pa ikaw born again at ako ay hindi pa born again, nang tayong lahat ay hindi pa born again, tayo ay mga patay dahil sa pagsuway natin, dahil sa kasalanan ginagawa natin. Ngunit tayo ay binuhay, nilalang, alang-alang kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Amen? Kahit na po yung kaaway, ang sabi nga doon, iyong iibigin. Love your enemies. Amen? Pray for those who persecute you. And bless those who curse you. Dapat makita talaga yung pagkakaiba. Ano sabi ni Jesus? Kung ang pagsunod lamang ninyo na ginagawa ay kagaya ng pagsunod ng mga pariseyo at iskriba, wala pa rin kayo pagkakaiba. Sabagat ang mga pariseyo at mga iskriba, sila ay mga witty, matatalino. Yung kanilang ginawang kautusan, sila pa yung violator. Amen? Kaya tayo, created in Christ to make a difference. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami. Hindi po sa aming mga ginawa para sa iyo. Hindi po sa ginawa ng tao para sa Diyos, kundi ang ginawa ng Diyos para sa tao. Kami po ay naniniwala, nilalang mo kami, Panginoon, upang gumawa at gawin ang mabuti. Sabagat yan ang layunin mo mula pa noong una, na nilalang mo ang tao para gumawa ng mabuti. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, isang malaking hamon sa amin. Narito kami. At kami, Panginoon, ay nagdi-desire, dumadalangin, na sa aming paglabas ay dala namin ang anointing. Touch your people, Lord, one by one. In the name of Jesus. And brothers and sisters, inihipo ka ng Lord ngayon. Buksan mo ang iyong puso and receive the anointing. Hubarin na natin ang ating lumang pagkatao. Isuot natin ang bagong pagkatao na larawan ni Kristo. Lord, I release the anointing to them, Lord, one by one. I release the anointing and receive the anointing in the name of Jesus. Receive the anointing that break the yokes. Because of the anointing, the yoke shall be destroyed. Lord, ikaw po nagsabi in Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me
For He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, restoring sight to the blind. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo ngayon sa buhay namin, sa pinaalala mo ngayon sa buhay namin, sa nangyari ngayon, Panginoon, nagkaroon kami ng anointing. Desire namin dito, Panginoon, to be a difference, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you. Praise the Lord.